Ayan, magandang araw mga ka-project. At isa na namang uri ng gulay guys ang ating tutungayan ngayong episode na to ng ating halaman sa bakuran may pakinabang. Ang gulay nito guys ay pinaka-common na ginagamit natin sa ating mga pamamahay, sa ating mga ulam. Dito ako lumaki sa gulay na ito. Ito po ay tinatawag na talbos ng kamote. Alam naman po natin guys, napaka-common ito ng gulay na ito. At alam po natin na marami pong sustansya ating makukuha. Alamin natin guys kung ano pa ang meron nito sa ating talbos ng kamote. Dito lamang po sa ating halaman sa bakuran may pakinabang. Here we go! Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, pakihit na lang ng subscribe button, pakiring na rin ang bell. Piliin ang all para ma-notify ko po kayo sa mga bagong uploaded videos. Ang kamote. Bago pa man alamin ang patungkol sa pakinabang ng mga dahon ng kamote, ay mas mahusay na alamin muna natin tungkol sa ano nga ito. Ang kamote ay isang pangagham na Ipomoea batatas mula sa pamilyang Culvolaceae at hindi mula sa pamilyang Solanaceae. Bilang patatas, ngunit pareho silang kabilang sa isang taxonomic Solanaceae. Mayroong higit na 1,000 species ng kamote, ngunit karamihan sa kanila ay nakakalason. Kahit na ang kamote ay napaka-popular sa Asia, marahil dahil sa perpektong klima ng tropical at sapat na mainit upang lumaki ang kamote. Ang kamote ay nagmumula sa gitnang Timog Amerika at hindi makalipas ang 1594 nang ipinakilala ang kamote sa unang pagkataon sa Asia sa pamamagitan ng China. Kilala ang kamote bilang ugat na gulay dahil ang mga ugat ay mga nalinang kahit na minsan ng mga batang dahon at mga sanga ay natupok bilang birding gulay. Ngunit ang pangunahing layunin ng paglilinang ay ang ugat. Ang mga benepisyo ng kamote mga ka-project, ito po ay naglalaman ng napakalakas na antioxidant. Maraming mga pag-aaral ang napakita na mayroong ilang mga makapangyarihang nilalaman ng antioxidant na matagpuan sa mga dahon lamang ng kamote, kasama ang mataas na konsentrasyon ng vitamina C at vitamina E. Ang mga kombinasyong ito ay perpekto upang labanan ang mga libreng radicals at gumawa ng dahon ng kamote ay ang mahusay na mapagkukunan ng antioxidant na kinakailangan ng metabolismo sa katawan. Pangalawang benepisyo mga ka-project, tinatarto po nito ang nagpapasiklab na suliranin. Dahil ang mga ilang tao ay hindi lamang alam na ang pamamaga ay talagang mga ugat ng ilang mga problema ng kalusugan, mula sa simpleng hanggang sa malubhang problema. Maraming mga pag-aaral na napatunayan na ang dahon ng kamote ay naglalaman ng ilang anti-namumula na pag-aari na maaaring gamutin ang mga nagpapaalam ng problema sa mas mabisang paraan. Ito rin po ay mabisang pagmumulan ng vitamina C. Ang kakulangan ng vitamina C ay maaaring humantong sa ilang mga problema sa kalusugan. Kahit na maraming mga produkto o suplemento na maaari mong makita sa pamilihan, para pa rin na pinakamahusay na vitamina C, dapat mong makuha ito mula sa natural na mapagkukunan. Ang mga dahon ng kamote ay nakapak ng may ilang mga vitamina at isa sa mga ito ay ang vitamina C upang matiyak na natutupad mo ang pang-araw-araw na panggamit. Ito rin po mga ka-project ay may natural na immunity booster. Karaniwang kaalaman na ang pagkaing mayaman sa vitamina C ay mahusay para sa sistema ng kaligtasan sa sakit. Ang mga dahon ng kamote na mayaman sa vitamina C ay hindi pagbubukod. Bukod dito, ang mga dahon ng kamote ay naglalaman din ng mga mapagkapangyarihang antioxidant na magbibigay sa inyong katawan ng higit pang mga layer na proteksyon laban sa libreng radicals at impeksyon sa viral. Nagtataguyo din ito mga ka-project ng malusog na pagkatunaw. Ang malusog na pagkatunaw ay hantong sa malusog na metabolismo ng katawan dahil sa isang track ng pagtunaw. Ang lahat ng pagkain na tupok ay ihahati sa ilang mga compound na mahihigop ng iyong katawan upang suportahan ang proseso ng metabolismo. Kaya ang susi para sa pinakamainam na pagsipsip ay malusog na pagtunaw at pag-ubos ng mga dahon ng kamote sa pang-araw-araw na batayan ay lubos na irekomenda sa bagay na ito.
Ito rin po ay pinagpapahupa ang paninigas ng dumi. Kung mayroon kang problema sa paninigas ng dumi, marahil ay oras na para sa iyo upang masuri kung ano ang iyong kinakain. Kung mayroon kang malusog na pagtunaw, hindi ka magdusa ng paninigas ng dumi. Ang may mga problema sa dieta lamang ang makaharap ng problema tulad ng paninigas ng dumi. Ang mga dahon ng kamuti ay natural na paraan upang may taguyod ang malusog na pagtunaw tulad ng nabanggit sa naunang punto, upang matulungan kung mapawi ang paninigas o ganap na gamutin ito. Panibagong benepisyo mga kaproject, ito rin po ay pinipigilan ang kanser sa kolon. Ang isa sa paraan na magawa mo upang maiwasan ang kanser sa kolon ay magkaroon ka ng malusog na pagtunaw. Dahil ang pagkonsumo ng pagkain mayaman sa hibla ay isa sa pinakasolusyon na mayroon ka, at ang dahon ng kamote ay naglaman ng sapat na hibla upang matiyak na mayroon kang malusog na gut. Ang malusog na gut ay hahantong sa malusog na metabolismo ng katawan sa pamamagitan ng pag-check na pinakamainam na pag-iisip ng nutrisyon. Ito rin po ay likas na painkiller. Kahit na ang kaso na naiulat ay napakabihira. Ang ilang mga tao ay allergy sa pagkawala ng sakit. Kung ikaw ay isa sa mga iyon, tiyak na naghanap ka para ng isang natural na solusyon. Sa gayon, maraming mga pag-aaral na nagpapakita na ang dahon ng kamote ay mayroong ilang mga anti-namumula na pag-aari ng maaaring kumilos bilang natural na pagpawala ng sakit. Ito rin po mga project ay mainam na pagkain para sa mga pasyente ng diabetes. Sa gayon, hindi lamang ang ugat na mahusay para sa pasyente ng diabetes. Ang mga dahon ito ng kamote ay napatunayan na magagawang pangasiwaan ang asukal sa dugo, sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagbaba ng resistensya ng insulin. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga dahon ng kamote ay perpektong pagkain na maidagdag sa pang-araw-araw na dieta para sa mga pasyenteng may diabetes. Ito rin po ay solusyon sa mga stress at pagkabalisa. Isa pang kamakamanghang bagay na maaari mong makuha mula sa dahon ng kamote ay ang mga ito ay makatulong sa iyo na maibsan ang iyong stress at pagkabalisa. Kung sa paano man ay nakadama ka ng labis na pagkabalisa o nerbiyos, magdagdag lamang ng dahon ng kamote sa iyong dieta upang kalmado ang iyong sarili. Kahit na hindi ito isang solusyon na irekomenda para sa mga kasaysayan ng pagkalungkot. Ito rin po ay kumukontrol din po sa ating mga daloy ng dugo. Dahil ang malusog na daloy ng dugo ay nangangulugan na ang sustansya ay naipamahagi ng mabuti at lahat ng mga cells sa iyong katawan ay may oxygen na may optimal. Tulad ng mayamang sa bakal, ang dahon ng kamote ay mahalaga upang maitaguyod ang paggawa ng pulang selula ng dugo, habang titiyakin ng vitamin K na hindi kinakailangang pamumuo ng dugo na maaaring makagambala sa daloy ng dugo sa iyong mga ugat. Ang susunod na video natin mga kaproject ay ipapakita ko naman po sa inyo kung paano natin makuha ang sustansya na napakasimple mula sa ating dahon ng kamote. Tunghayan po mga kaproject, eto na.